Isang pinagpalang hapon po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Higit ang kanyang biyaya sa lahat ng panahon. Amen? Hallelujah! Sama-sama po natin ideklara sa lugar na ito. Alam ko pong bawat isa ay nakaranas ng sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Maaari ko po bang marinig ang papuring palakpak na anak ng Diyos na pinagpala at pinaburan? Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, o aming Panginoong Jesus. Ikaw lamang nararapat sa lahat ng aming papuring pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama po natin ideklara that God is always fighting for us and He has won the victory for us. Amen? Hallelujah! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah! Oh, let us declare in this place. The enemy is defeated. Jesus has declared it on the cross. It is finished. Let us declare that in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is freedom. Hallelujah! Hallelujah to the Lamb of God. Let us declare it. God is always fighting for us, and He has won the victory. God is fighting for us, pushing back the darkness,
Jesus, that you have made us more than conquerors in Christ. Thank you, Lord, that by your grace, the enemy is defeated. Because of your finished work on the cross, oh Lord Jesus, we are here worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your amazing grace. Christ Jesus, who died, but more than that, he was raised to life, and is now seated at the right hand of God, making an intercession for us. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Thank you, Jesus. Let us continue to declare. Hallelujah. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh,
to the one who conquered the grave. Hallelujah to the one who has won the victory for us. Hallelujah, hallelujah. To the most beautiful, wonderful name, the name that is above every name. Hallelujah to your name, Jesus. Thank you, Lord, that we are covered by your grace. We are covered by your blood. And you have made us more than conquerors in Christ who loved us. Thank you, Lord Jesus. Words are never enough, oh Lord, how grateful we are that only by the cross, only by your finished work, we are here freely worshiping you in spirit and in truth, oh God. Thank you, Lord Jesus. It is so precious to be in your presence, oh God, and thank you, Lord. Thank you, Lord, that we can confidently declare all the great things you have done, how great our Father is. Thank you, Lord, that we are called your sons and daughters. Thank you, Lord, that by the cross we are healed. Thank you, Lord, that only by the cross we are blessed and highly favored. And only by the cross, oh God, we are more than conquerors. We are victorious. Hallelujah. Indeed, oh God, you alone deserves all the highest praises and adoration. To him who sits on the throne and unto the Lamb be glory, honor, power, and majesty. To your name alone, Lord Jesus Christ, forever and ever. And everybody say, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. Bago po tayo umupo, pakibati mo po yung katabi. 2 thumbs up, you are Charito. Praise God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po mga kabiyaya at sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Anumang oras po nyo napapanood ang broadcast na ito. Magandang umaga, magandang hapon, o kaya na may magandang gabi. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Malakas na clap offering para sa Panginoon. If you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and be blessed. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much mga kabiyaya, and I know it's not, subscribe to EMI channel at YouTube. Thank you so much. Please prepare your communion elements because at the end of the message, we will together declare the power of the finished work of Jesus Christ. Also, let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, donasyon, ayuda o limos. Ito po'y tinatawag sa Bibliang pagsamba. Genesis chapter 22. That is why the scripture tells us, honor the Lord with your wealth. Just to let you know from our hearts, thank you so much for joining us today. And also thank you so much for watching this broadcast. Thank you so very much. From our hearts, much, much appreciated. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Sa araw po na ito ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains Part 4. Let's commit this to the Lord. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito.
Bagaman naging maulan ang buong linggo at buong araw kahapon at maging sa araw na ito, niloob mo ng iyong mga anak ay makarating upang sumamba sa Espiritu at katotohanan at tumanggap ng iyong mabiyayang salita. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali na ito. Ang aming pong panalangin, anuman ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, palaging magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng kapatiran. Narito sa loob ng sanktuaryo na ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. 4 na linggo na po ang nakakalipas, sinimulan po natin ang bagong series na ito, The Bible Explains. Bago po tayo magpatuloy, let's do a very quick review sapagkat mahalaga na magbalik-aral sa atin na pong mga natutunan because you know the basic rule of learning. Repetition brings retention. So, atin pong basahin malakas, sabay-sabay, the basic affirmations about the Bible. Mahalaga po itong unang bahagi ng aralin na ito. Ito po'y palagi nating babalikan sapagkat sa tuwing makaka-encounter po tayo na mga issues, mga difficult verses, mga difficult passages, we do not doubt the Scripture. We always affirm the fact that the Bible is the Word of God and we can always find the answer. Laging mayroong sagot. If we will just look at the Scripture with a pure heart, hindi po ang Scripture ang mali. Walang mali sa Bible. We just need to come to the Lord with a humble heart and ask God to open our eyes and teach us His Word. So basahin natin ito ng malakas, sabay-sabay. I mean, malakas. You have to read this out loud. Ready? Sit up straight. Fasten your seatbelt. Basic affirmations about the Bible. Ready? Number 1. The Bible is the Word of God. Number 2. The Word of God is Spirit. The Word of God is Spirit. Number 3. The Word of God is all about Christ and His finished work. The Word of God is all about Christ and His finished work. Number 4. The Word of God is a revelation. The Word of God is a revelation. What is the big idea that we learn there? All together now, I believe the Bible is the Word of God. Mahalaga po yung ating pinaniniwalaan. Kaya pag dumating po ang mga situations na may mga parte sa Biblia, di natin maintindihan, admittedly, with our limited minds, we do not begin to doubt the Bible. We always affirm the fact the Bible is the Word of God. And we ask the Lord to open our spiritual eyes so we can understand. Pag di natin naiintindihan, tayo po, from our end, ang nangangailangan makaunawa at makaintindi. Hindi po ang salita ng Diyos ang problema. The Word of God is forever settled in heaven. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. So remember, I believe the Bible is the Word of God. Can we say that again? I believe the Bible is the Word of God. One more time, louder. I believe the Bible is the Word of God. Meron po tayong dalawang e-book na release bago po ito. Ang una is the Bible, the Word of God. Maganda po na alam natin ang sagot dito. Kasi baka maka-encounter po tayo ng mga taong nagdududa sa salita ng Panginoon. Maganda po na meron tayong kasanayan, meron tayong sapat na kaalaman mula po sa tanong na, is the Bible the Word of God? I'm sure, maaring narinig na po natin ang mga pagtuturo tungkol po dito. Pero iba rin po yung meron tayong kopya sapagkat merong kasabihan, a weakest ink is stronger than the strongest memory. Kahit na ikaw ay matatandain, hindi pa rin tatalunin ang pinakamalabong tinta. Sapagkat kung meron ka pong kopya, sa panahon na kakailanganin mong balik-aralan,
ay iyong makikita ang mga mahalagang talata, lalo na sa ating paniniwala that the verse is the voice of God. Kapag may verse na po, nasisettle na po ang lahat ng issue regarding the Bible because the Bible is the Word of God. Ang pangalawang bagong e-book ay Can Your Name Be Erased from the Book of Life? Alam ko po na diniscuss po natin yan dito at maaaring napanood nyo po yan sa inyong panonood sa broadcast. Pero again, iba po ang meron kayong kopya. May mga talata, may mga paliwanagang talata, at meron pong mga halimbawa, may pagsasalarawan, at meron po kayong kopya. Sa ngayon po, ito po'y available muna sa e-book format. Of course, soon and very soon, and even sooner than you realize, magiging available din po yan sa hard copy o ang tawag natin ay booklet. Pero sa ngayon, ito po ay e-book muna. At sa mga nanonood sa broadcast po na ito, you can see on your screen the link. Charito Shop, the official online shop of EMI. Now, mabilis lamang po ito na pagbabalik-aral. Nasagot na po natin ang mga tanong na ito, pero hindi na po natin kailangan ipaliwanag uli. Ito i-google ng mahabang panahon pagka ipinaliwanag natin uli. Pero mahalaga po na nire-refresh yung atin pong mga alaala sapagkat ayon po sa pag-aaral, paglipas po ng mga panahon ay nalilimutan natin yung atin ng mga narinig. Sabi po ng mga dalubhasa, paglipas ng isang linggo, 10% na lang ang iyong natandaan sa iyong narinig nung nakaraang linggo. So, we need to refresh our mind. So, the question is, when did God write your name in the book of life? Give me the answer. Before the creation of the world. Please remember that, before the creation of the world. Number 2, on what basis God was able to write your name in the book of life before the creation of the world? The answer is? His foreknowledge. Yun po yung basis. Listen up, look up here. Hindi po capricious choice. Hindi po mini, mini, mo. Hindi po nag-throw ang Diyos ng dice. Hindi po beto-beto. Hindi po baka sakali. Hindi po sariling capricious choice. Wala po siyang pinipili. Wala po siyang tinatangi. Mahal ng Diyos ang lahat. Kung ang Diyos ang tatanungin po natin, hindi niya gusto ang sino man mapahamak. John 3:16, for God so loved the world, God is not willing that any should perish. Kung ang tao po ay mapapahamak, hindi dahil sa gusto ng Diyos sila ay mapahamak. Kung ang tao po ay mapapahamak, hindi pinili ng Diyos na sila ay mapahamak, kundi dahil po sa paunang kaalaman ng Diyos, prognosis, yung pong foreknowledge, kakayahan ng Diyos makita bago mangyari. Nakita na ng Diyos kung sino mga tatanggap, nakita na ng Diyos kung sino mga hindi tatanggap. Kaya bago ito aktual na mangyari sa kanilang kapanahunang itinakda, nakita na ng Diyos, nagpasya na ang Diyos, pumili na ang Diyos, sapagkat merong kakayahan ng Diyos malaman ang mga bagay-bagay bago mangyari. God is omniscient. Tawag po natin sa Ingles ng foreknowledge, tawag natin sa Greek prognosis, the ability to know in advance. Tatanungin ko kayo, meron bang kapasidad ng Diyos malaman ang mga bagay-bagay bago mangyari? Yes. Sa makatwid, kaya na ng Diyos magpasya bago pa mangyari? Nakita ka na ng Diyos, alam na ng Diyos ang iyong pasya? Kaya hon Diyos nagpasya ng una pa man. Kailan yon? Bago pa likain ang mundo. What are the 2 personal truths that we learned last week about God's foreknowledge? I want us to read this out loud. Ready? Number 1, God knew you before you were born. Number 2, God chose you before the world began. Now, the next question is, can your name be erased from the book of life? Out loud. Never, ever. One more time. Pag sinabi niyo pong no, understatement. Pag sinabi niyong never, understatement. Para po sakto, never ever. Kasi yung po talagang nakalagay sa Revelation 3:5. He who overcomes, I will never erase his name from the book of life.
Ang Greek word na ginamit doon, omei. O, not, may not, not. Pag pinagsama mo, not at all, never, ever. Kaya ipayapa mong yung isip kapag naisulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi na to mabubura kahit kailan. Palakpakan si Lord. Amen. Today, we are going to answer another controversial question. The question is, can you lose your salvation? Of course, may mga tao po na nagdududa at may mga tao po na ang paniniwala, you can lose your salvation. May mga pastor, may mga bishop, may mga simbahan na naniniwala ng kaligtasan ay nawawala. Tulad din ng atin pong discussion noong nakaraan, na kapag naisulat ng pangalan, nabubura. Kaya tinatanong nga natin, kung nabubura, anong dahilan ng pagbubura ng pangalan? Ganon din. Kung nawawala ang kaligtasan, anong dahilan nawawala ang kaligtasan? Tandaan natin palagi ang tanong na ito sapagkat ito po'y magdudulot ng security sa iyong kaligtasan. Why? Because people who are secured and assured perform well. Kapag ang asawa po'y secured and assured sa love ng kanyang husband, she perform well. If the children are secured and assured of the love of the parents, the children perform well. The only way we can perform well in our Christian life is that we are assured and secured in our salvation. Kapag walang pagdududa sa iyong kaligtasan, alam mo na ikaw ay ligtas magpakailanman, you will perform well. So the question is, can you lose your salvation? The answer is, absolutely no, you cannot. And that is what we're going to talk about today. Binigay ko na po sa inyong sagot, atin pong ipapaliwanag kung bakit yan ang sagot. Again, abangan nyo po yung mga talata, mga bersikulo. Markahan ninyo, isulat ninyo, sapagkat naniniwala tayo, the verse is the voice of God. Sabihin nga natin together, the verse is the voice of God. The verse is the voice of God. Unconditional eternal security in Christ is the flagship of full grace. Linawin ko po, tanging full grace lang ang nagtuturo ng unconditional eternal security. Kapag ang teaching po ay by works, nawawala po ang kaligtasan. Kapag ang teaching po ay grace plus works, nawawala rin po ang kaligtasan. Pansinin niyo kung anong dahilan kung ba't nawawala ang kaligtasan. Sa dahilan ng works. Kulang sa gawa, kulang sa bigay, kulang sa dasal, kulang sa serbisyo, tinimbang ka at ikaw ay natagpo ang kulang. Ang problema, hindi ka lang kulang. Kulang-kulang. Laging kulang. Hindi ka na sumapat. Laging kulang. Sapagkat kung tignan ko, parang mas mahigpit pa yung bishop nyo kaysa sa Diyos. Mas mahigpit pa yung pastor ninyo kaysa sa Diyos. Kung di ka nakasimba dahil malakas ang ulan o bumabaha, sa susunod na linggo, huhusgahan ka na. Yan ang mga Kristiyanong nanlalamig, nanlulumo, nanghihina. At para sa mga pastor, ang bida sa kanila ay yung lumalangoy sa baha, sumusuong sa ulan, at ang mga taong nagbibigay kahit gipit na gipit, sila'y nag-aayuno, sila'y nananalangin sapagkat sa kanilang pamantayan, sila po yung mga nagpe-perform at sila yung sigurado sa kaligtasan. At kapag hindi ka umaabot sa pamantayan ng pastor o ng bishop o ng itinakdang batas ng kanilang simbahan, duda na sila sa iyong kaligtasan. Nothing could be further from the truth. Maling-mali. Sapagkat maraming tao sinusukat ang kanilang kaligtasan sa kanilang performance. Tanging full grace lang ang nagbibigay po ng unconditional eternal security. Yun pong mixture, nagbibigay din ng security, kaya lang conditional. Ikaw ay ligtas hanggang, ikaw ay ligtas kung, ikaw ay ligtas habang namimit mo yung standard nila. Pero pagka bumaba ka doon sa pamantayang itinakda po nila, pagdududahan na nila ang iyong kaligtasan. So it is important that we answer this question.
at ating madiscuss from the Word of God. So what you did not get by works, you cannot lose by works. Please remember that. Kaya po yung teaching ng salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, fundamental po yun. Non-negotiable po yun. Hindi po yun pwedeng i-negotiate. You do not want to be part of the church na hindi nagtuturo ng full grace. Sapagkat ang full grace po ay salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Flagship ang tawag doon. Teaching yan ng full grace. Ang full grace po hindi ho simbahan. Ang full grace po ay hindi po denominasyon. Ang full grace po, ito yung teaching ng Bible na kasalalay sa tinapos na gawa ni Kristo. Kompleto ang ginawa ni Kristo. Wala nang kulang, walang idadagdag. Kaya pag sinampalatayanan mo ang tinapos na gawa ni Kristo, siguradong ligtas ka at ligtas ka magpakailan pa man. Palakpakan si Lord. Hallelujah! So we are going to discuss this. I will be giving you lots of verses, so you have to make your hand very busy writing or whatever you do. Remember these verses. Number 1, John chapter 10, verse 27. Jesus said, my sheep, Jesus' sheep, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Again, my sheep listen to my voice, the voice of Jesus. Jesus is the great shepherd. And the great shepherd said, I know them, referring to the sheep, and they, the sheep, follow me. We need to look at the context para maintindihan po natin anong ibig sabihin ni Jesus sa John 10:27 na ang aking mga tupa nakikinig sa aking tinig, kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Remember, you need to interpret the text according to its context. Context po kasamang mga teksto. Kaya para maintindihan natin ang 27, kailangan natin tignan yung 26, kailangan natin tignan yung 25. Tawag doon daloy ng mga talata. Kasi may pinanggalingan po yan eh. Para malaman natin kung sinong tupa, sino yung tinutukoy na tupa. Dahil hindi po lahat ng mukhang tupa ay tupa. Meron pong mukhang tupa, amoy tupa, parang tupa, pero hindi naman tupa. Sa makatwid, kailangan maintindihan sino yung mga tupa na tinutukoy ni Jesus na aking mga tupa, at ang aking mga tupa nakikinig sa akin, ang aking mga tupa kilala ko, at ang aking mga tupa sumusunod sa akin. Now, let's look at verse 25, John 10:25 and 26. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me. But you do not believe. And tell me why they did not believe. Because you are not my sheep. Huli na natin kung sino tinutukoy na tupa. Ang tupa ay yung naniniwala kay Jesus. Hindi po Hudyo lang, kasi pati hintil, basta naniniwala kay Jesus. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi po exclusive sa mga Hudyo lang. Sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews, and then to the Gentiles as well. Romans chapter 1, verse 16. Hindi po gusto ng Diyos mga Hudyo lang ang maligtas. In fact, ang plano ng Diyos, gagamitin niyang mga Hudyo upang maging ilaw sa gitna ng mundong maliwanag, upang maging tanglaw, akitin ng tao papalapit kay Jesus. Pero tinanggihan ng mga Hudyo ang gawaing ito. Sa halip na tanggapin po nilang Mesyas, kanila pong ipinapatay ang Mesyas. Kaya po ang Iglesia, the Gentile Church, tayo po ang nagmimistulang lighthouse, tayong nagmimistulang ilaw dito sa mundo na ito. Madilim ang mundo, hindi alam ng mundo ang direksyon. Pero dahil tayo po ang ilaw at si Jesus ang ilaw, ginawa tayong ilaw bilang simbahan, bilang iglesia, bilang mananampalataya upang akitin ang mga tao
papalapit sa tamang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Now, if you look at the verse, ang tinutukoy pong tupa ay ang mga naniniwala. So kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, ikaw ay tupa. Hindi po amoy tupa, hindi po mukhang tupa, kundi tunay na tupa. Look at the verse again. I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me, but you do not believe. Why? Because you are not my sheep. Maraming mga tao nagsasabi, kaya hindi naniniwala yan dahil kulang pa sa paliwanag. Pag yung pastor namin ang magpaliwanag dyan, madali yan. O yung bishop namin magpaliwanag, kuha yan. O kaya hindi naniniwala yan, kulang pa sa mga nakikitang milagro. Pag nakakita yan ng milagrong patay na buhay, bulag nakakita, pilay nakalakad, at mga kababalaghan, sigurado maniniwala yan. Well, tatanungin ko po kayo, meron pa bang dadaig kay Jesus magpaliwanag? Meron pa bang dadaig sa mga milagrong ipinakita ni Jesus? Si Lazaro, 4 na araw ng patay, binuhay ng Panginoon. Bulag nakakita, pilay nakalakad, ketungin luminis. At ang pinakadakilang himala, siya po'y namatay. At pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at buhay magpakailanman. Ang sabi niya sa kanyang mga kausap, gibain niyo ang templong ito, itatayo ko uli. Pagkalipas ng 3 araw, ang templong kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Kaya nung siya'y mamatay, siya'y muling nabuhay. The greatest miracle of all, that Jesus raised Himself from the dead. Kaya po, wala nang tatalo pa sa milagrong ipinamalas ng Panginoon. Pero look at the verse, hindi pa rin sila naniwala. Mahusay na paliwanag, magaling na paliwanag, magagandang milagro, walang katapat na milagro, pero hindi pa rin sila naniwala. And please tell me, look at the verse, tell me why they did not believe. Because they are not the sheep of Jesus. Kaya mahalaga po na ating masagot ang tanong na ito. Which comes first? Not believing or not being my sheep? Ano ba ang nauna? Yung hindi paniniwala o hindi pagiging tupa? Issue po yun. Kaya nagkakaroon ng kalituhan pagdating sa evangelism sapagkat yung mga kambing ginagawa nating maging tupa. Hindi po. Evangelism ay hindi po ang kambing gawing tupa. Ang evangelism, hanapin ang nawawalang tupa. Tupa pa rin, nawala lang. Kasi yung nawawalang tupa, kapag nakita mo at iyong pinulot, inilagay mo sa balikat, sasama. Tupa yun eh. Pero yung pong kambing, pagka kinuha mo, pumapalag. Pumapalag. Sapagkat hindi po kumikilala ang kambing sa pastol. Pero ang mga tupa, natural sa tupa ang kumilala sa pastor. Kaya kapag naligaw po yan, hahanapin ng pastor, at pag nakita ng pastor, dadamputin po niya, ilalagay niya sa kanyang balikat, sumasama. Pero kapag pinunta ng pastor at nakikipagbersikuluhan pa, at kung minsan para magaling pa siya kaysa sa pastor o magaling pa siya kaysa sa bishop at nakikipagkatwiranan, ay hindi po yung tupa. Ang tawag doon may tupak. Sapagkat ang sabi ng Bible, hanapin ang nawawalang tupa. Ikaw ay tupa na ng Panginoon noong paman. Remember, babalikan natin yung issue natin last week. Kailan isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay bago palikain ang mundo? Hindi ka naging tupa nung ikaw ay maniwala. Ikaw ay naniwala dahil ikaw ay tupa na noong paman. Kaya mahalaga po yung issue na yon, sapagkat yan ang issue na pag nasagot natin, magiging klaro sa ating kaisipan. Let me show you this on our big screen. Makikita nyo po ito. Look at this. Ang dalawang issue na nasa ating harapan. Una, because you do not believe, you are not my sheep. Sa wikang Pilipino po yan. Dahil hindi ka naniwala, hindi kita tupa.
So para ikaw ay maging tupa ng Panginoon, kailangan mong maniwala. Yun po yung first box. Now look at the second box. You do not believe because you are not my sheep. Dito po sa pangalawa, hindi ka naniwala dahil hindi kita tupa. Dahil kung ikaw ay tupa ng Panginoon, nakatakda kang maniwala. Sapagkat ang tupa, alam niya ang tinig ng kanyang pastor. Nasubok po namin yan. Kahit nang kami pumunta sa Israel, pinakita po sa amin ang totoo. Kapag ang pastor ay nag-aalaga ng kanyang kawan, alam ng pastor ang kanyang tupa at alam ng mga tupa ang kanilang pastor. Hindi po sila nakikinig sa pastor-pastoran. Kahit magbihis ka ng pastor, kahit na mukha kang pastor, amoy pastor, parang pastor, pero kung hindi ka totoong pastor, alam ng tupa. Kung magpapanggap ka lang, alam ng tupa. Meron pong tinatawag na sense of familiarity. Kasi po ang tupa po ay creature of habit. Sanay sila sa tinig ng kanilang pastor. Mga kapatid, kung tunay kang tupa ng Panginoon mula pa, kapag narinig mo na ang gospel, alam mo, tinatawag ka na ng mabuting pastor. Tinatawag ka na ng Panginoon sapagkat yun ang tinig ng mabuting pastor. Sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa, nakikinig sila sa aking tinig. Hindi mo kailangan makinig para maging tupa. Ikaw ay nakikinig dahil ikaw ay tupa. Kailangan maintindihan natin kung nasaan ang reason. Where is the reason? Is it in the believing or is it in the being? Nasaan ang rason? Kasi kung makikita niyo yung dalawang box kanina, yung reason, yung because, yung isa nasa taas, yung isa nasa gitna. So you need to find out where is the reason. Is it in the believing or is it on the being? Nasaan po ba? The reason is in the being, not in the believing. Listen, sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? You do not believe. Tell me why you do not believe. You are not my sheep. Therefore, if you are His sheep, you would surely believe. Kaya walang struggle eh. Kaya ang evangelism hindi po sapilitan. Hindi po manipulasyon, hindi usuhulan. Hindi ho politika. Sumama ka, bibigyan kita. Sumama ka sa amin, may mga pangako, mga maling pangako, mga false hopes. Hindi po. Sasama lang yan sa una, pero hindi rin tatagal. Kasi hindi talaga tunay na tupa. Dahil ang tunay na tupa, mga kapatid, ay tupa sa mulat mula pa. Hindi sila naging tupa. Listen, ang conversion hindi po kambing na naging tupa. Wala pong ganong conversion. Ang conversion po, nawawalang tupa, natagpo ang tupa. Pero tupa na sa mulat mula pa. Did you get that? Anak ka na ng Diyos sa mulat mula pa, sapagkat gupalikain ang mundo, pinili ka na ng ating Panginoon. Now, look at the verse again. John 10:25-26. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me, but you do not believe. Tell me why. Because you are not my sheep. So nilinaw ni Jesus, sino ang kanyang tinutukoy na mga tupa? Mga naniniwala. So magkakaroon po tayo ng memory aid. Pag sinabi nating sheep, ang point of reference natin, believers. So from this day forward, pag sinabing sheep, believers. Hindi po ito nire-refer mga unbelievers. Ang tinutukoy po na sheep ay believers. Now, anong kasunod ng 26? 27. Now, look at John 27. Now, this verse makes sense now. Naintindihan na natin kasi pagdating sa 27, my sheep
Alam na natin kung sino tinutukoy na may sheep. Sino po yung may sheep? Believers. Sa makatwid, ang tinutukoy ng 27, believers. Ano man ang nilalaman ng 27, hindi ito para sa mga unbelievers. Para lang ito sa mga believers. Kasi nilinaw ni Jesus na ang mga tupa ay yung mga naniniwala. Taas nga ang kamay ng mga naniniwala sa ating Panginoon. Do you believe? Amen. Ikaw ba ay tupa? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, dito sa verse 27, makikita natin ang tatlong description ng mga tupa. Hindi po ito kondisyon, ito po'y description. Pag kondisyon, kailangan mong gawin para maging tupa ka. Hindi po. Ito'y description ng mga tupa. Sinong mga tupa? Believers. Very good. Verse 27. My sheep listen to my voice. Ang unang description po ng tupa ay nakikinig sa tinig ng pastol. Ang tinutukoy na pastol po rito ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastol. Kaya kung ikaw ay tupa ng Panginoon, pakikinggan mo yung tinig ng ating Panginoon na siyang ating tunay na pastol. Ang word po na listen, galing po sa Greek word na akuo. Literally means come to hear or understand my voice. Naiintindihan ng tupa ang tinig ng kanyang pastor. Totoo po yan eh. Kaya pag nagsasalita yung pastor, yung mga tupa, makita mo, gumagalaw yung ulo. Pinapakinggan nilang maigi. Kasi binobosesan po nila yan. Kasi po, ang mga tupa, kung hindi po magiging maselan sa kanila pong pakikinig, madali silang matangay ng kahit na sino. Kasi wala ho silang depensa. Wala silang matalim na kuko. Wala ho silang sungay. Wala silang pangil. Pwede na lang silang dakmain ng kahit na sino at tangayin. Kapag sila nga ay natumba mag-isa, hindi makatayo mag-isa. Kapag natumba, hindi makatayo mag-isa, hindi katulad na ibang hayop. Ang aso, kahit magpasirko-sirko, kayang tumayo. Ang pusa, kahit ibato mo, pagbagsak, tayo. Dahil pag hindi tayo, bagsak niyan, siopaw. Kaya, tayo lagi yan. Ang tupa, hindi niya kayang paliguan ang sarili niya. Nakadepende talaga sa pastor, di tulad ng ibang hayop. Makita mo, kayang maligo mag-isa. Hindi po. Ang tupa, kaya siyang patayin ng langaw o lamok. Kasi kapag nilalangaw siya at nilalamok, hindi niya alam kung paano bugawin. Di tulad ng ibang hayop, kayang bugawin ng kanilang kamay o ng kanilang paa o ng kanilang buntot. Sila hindi. Naiirita sila, kaya inuumpog nila yung ulo nila sa pader. Kaya makikita mo na lang, basag na yung bungo. Natumba, patay. Kasi, naiirita sila doon sa langaw o lamok na lipad ng lipad sa kanilang ulo. Eh, hindi nila mabugaw. Kaya mababasa nyo sa Bible, ang ginagawa ng mabuting pastor, nilalagyan po ng langis ang ulo. Tawag doon mga kapatid ay mosquito repellent. Sa ating bagong salin. Pero oil po yun, na yung amoy po nun, nagbubugaw ng insekto. Isipin mo, naisip po ng Bible yon. Naisip ng pastor, lagyan ng langis. Thou anointest my head with oil, my cup runs over. Sabi po ng Psalms 23. Kasi kung hindi lalagyan po ng pastor ang ulo ng tupa ng langis, lalangawin, lalamukin, hindi niya alam kung paano bugawin, untog ang ulo sa pader, kaya headbanger ang mga tupa eh. Headbanger. Untog yung ulo sa pader, biyak ang ulo, patay. Kaya po ito, very, very high ang kanila pong sensitivity when it comes to voice familiarity. Kapag nagsimula sila, narinig na nila yung boses na yon, yun na yung susundan nila. Di na sila makikinig sa ibang boses. Kaya maraming mga Kristiyano ang nalilito kasi kung kani-kaninong boses ang pinapakinggan. Kapag naintindihan mo na ang mensahe ng biyaya, huwag ka na makikinig pa ng ibang mensahe na hindi ayon sa biyaya. Now, listen to this. If you want to learn many things,
you need many teachers. But if you want to master one thing, you need a mentor. Iba po yung mentor sa teacher. Kapag marami kang gustong matutunan, teacher ang kailangan mo. And of course, the more, the merrier. Pero when it comes to mastery, you have to have a mentor. Maraming pwedeng mag-mentor, pero pipili ka talaga. At ito ay pipiliin mo, at ikaw ay pipiliin ng mentor. Kailangan merong mutual choice. Hindi mo pwedeng sabihin, mentoran mo ako. Sabi ng mentor, ayoko. Hindi rin pwedeng sabihin ng mentor, may mentoran kita. Sabi ng mentoree, ayoko. Para maging successful ang mentoring, kailangan dalawa magpasya. Yung mentoree, sabi niya, mentoran mo ko. Ang sabi ng mentor, okay, may mentoran kita. Pagka nagtagpo ang dalawa, magkakaroon ng familiarity. Sabi sa Bible, walang estudyante na hihigit sa guro. Pero ang mabuting estudyante, magiging katulad ng kanyang guro. The best that the mentoree can reach is to be like his teacher. Sapagkat yun po ang layunin ng mentoring. I-reproduce niya ang kanyang sarili sa buhay ng kanyang mga mentoree. Kaya pangyayari po yun kung familiar ka sa tinig. Kaya mahalaga yung familiarization. Sheep is a creature of habit. Kaya pag narinig nila yung boses, gumaganyan sila. Gumaganyan. Pinapakinggan nilang maigi. Pag sure sila na ito yung pastor nila, susunod sila. Pero kung ito po'y pastor-pastoran lang, nagpapanggap na pastor, o kaya ay itsura pastor, pero hindi totoo, hindi ho sila susunod. Kaya ang unang description ng tunay na tupa, sila po'y nakikinig sa tinig ng Panginoon. Ano po ba ang tinig ng Panginoon? Ang tinig ng mabuting balita ng kaligtasan at ebanghelyo ng biyaya. Wala ka ng ibang pinapakinggan. Hindi ka po kailangan makinig sa mga maling biyaya o mga gawa na may kasamang biyaya o biyayang may kasamang gawa. I am very particular on this. Kasi sabi na, nagsusuri ako. Kung nagsusuri ka pa lang, okay lang. Kasi nandun ka pa lang sa level ng nagsusuri. Pero kung ikaw ay sigurado na natagpuan mo na, it's about time to decide. Sapagkat tapos na po yung searching season. Mayroong season sa life mo na naghahanap ka. Tinitimbang-timbang mo pa. Pero kapag sigurado ka na, beyond any reasonable doubt, that this is the true gospel, the gospel of the finished work of Jesus Christ, then the searching is over. Tapos na ang paghahanap. Ano pang hahanapin mo? Natagpuan mo na ang tinig, narinig mo na, at ikaw ay tupa ng Panginoon. John 10:27, again, number 1, listen to my voice. Number 2, I know them. Kilala ko sila. Sabi ng Panginoon Jesus, kilala ko ang aking mga tupa. Napansin niyo po mga ang mutual relationship? Yung una, kilala ng tupa ang tinig ng pastor. Listen, nakita niyo? My sheep listen to my voice. Yung una, kilala ng tupa ang tinig ng pastor. Tignan niyo yung pangalawa, sabi ng pastor, kilala ko ang aking tupa. Mutual. Magkakilala po. Hindi magkakalituhan. Alam ng tupa kung sino ang pastor niya. Alam din ng pastor kung sino ang kanyang tupa. Kaya walang kalituhan. Now, look at this. The word know comes from the Greek word ginosko. Ang ibig sabihin po, relational knowledge. Kaya kitang-kita nyo doon sa verse 27, mayroong relationship. Yun pong tupa, familiar sa tinig ng pastor. Yung pong pastor, kilala niya ang kanyang tupa. The word there is ginosko. As opposed to the word oida. Oida is mental knowledge. Yung kilala lang sa isip. Kaya iba po yung kakilala, iba po yung kaibigan. Magkaiba po yun. Kasi yung magkaibigan, meron po silang pagkakilala sa isa't isa na hindi katulad nung kakilala mo pa lang. Kumbaga, iba yung ilang araw mo palang kakilala, ilang araw mo palang nakakahuntahan, kaysa po yung bumilang ng mga taon. Magkakilala kayo, tawag doon ginosko. Now, let me put it this way.
Pwede ko sabihin sa inyo mga kapatid na kilala ko ang presidente ng Pilipinas. But only on the level of OIDA. Lahat ng aking kaalaman tungkol sa presidente ay doon lang sa impormasyon na mayroon ako na nakikita, nababasa, and very limited. Pero hindi ko pa po siya nakasamang kumain. Hindi ko pa po siya nakakwentuhan. Hindi pa po. Sa mga kapatid, hindi po ginos ko. Kaya pwede nyo sabihin, kilala ko. Pero iba pag sinabi mong kilala ko ang asawa ko, ginos ko yon. Kasi yung mag-asawa, magkakilala yan. Totoo ba? Na minsan magkatingin na lang yung mag-asawa, nagkakaintindihan na? Alam mo kung galit siya, hindi kinakailangan ibato yung TV. Sobra na yon. Mararamdaman mo agad, galit siya. Pag may nagawa kang di maganda, may nasabi kang di maganda, minsan nagkukwentuhan lang kayo, biglang tumahimik na siya, ay nako, may nasabi akong hindi ayos, may nagawa akong hindi ayos. Bakit? Kasi familiar kayo sa isa't isa. Kabisado ng magulang ang kanyang mga anak. Kung isa lang ang anak mo, madaling kabisaduhin. Pero kung dalawa o tatlo, nakita mo, mayroong iba-ibang katangian, kilala mo. Meron kang mga anak na masyadong perfectionist. Talagang academician. Pag nakakuha po ng quiz 1 to 10, nakakuha ng 9, masama pa ang loob. Sabi niya, sayang, hindi ko na perfect. Samantalang nung nag-aaral ka, makalima ka lang, masaya ka na. Oh. Tapos meron kang anak na nakakuha ng 5, gusto magpa-Starbucks ka na. Oh. Ano ibig sabihin? Without even being very comparative, pero kita mo agad na meron silang pagkakaiba. Bakit? Sapagkat walang nilikha ang Diyos na pare-parehas. Sino nakakakilala sa kanila ng higit? Ang magulang. Ganon din po sa relationship ng tupa sa pastor, ng pastor sa tupa, magkakilala po sila. In a personal note, dahil kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Look at this, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. Look at the seal. The Lord knows those who are His. Surprise ya, the word know here is the same Greek word ginosko. Ginosko. Relational knowledge. Hindi po oida, hindi po mental knowledge, hindi po information. You may know lots of things about the person, pero iba po yung you know the person. Hindi yung sabi nila, narinig rin, lalo na yung mga kwento-kwento lang, sabi nila, ganun daw yan, sabi nila, ganun daw yan. You have to get to know the person. Kausapin nyo yung tao. Magkausap kayo, magkaintindihan kayo, dahil maiintindihan mo lang kung ikaw mismo ang makakausap sa Kanya. That is personal level. Hindi po yung nabasa mo lang sa dyaryo, lalo na yung nabasa mo lang sa Facebook, very superficial. Hindi po yun ginosko. Yun po ay oida, only mental assent. Now, John 10:27 again. Number 1, listen to my voice. Sino po ang tinutukoy na sheep? Believers. Believers, sabi ni Jesus, listen to my voice, the voice of the shepherd. Number 2, I know them. Now, look at number 3, they follow me. The word follow here is a very important word. Following here is not a condition, but a description. Kasi makakarinig kayo ng ganitong magpaliwanag. Kailangan mo sumunod para maging tupa ka. Kailangan mo sumunod. Kung hindi ka sumusunod, hindi ka maging tupa. Kaya yun pong tupa, kailangan sumusunod. Dahil pag di ka sumusunod, hindi ka tupa. Very condemnatory, isn't it? Very judgmental. Na ang pagiging tupa mo nakasalalay sa iyong performance. Na kung di ka sumunod, hindi ka tupa. Ang tanong ko, may pasaway bang tupa? Sagutin nyo, may pasaway bang tupa? Meron bang tupa, mga kapatid, na nalilihis ng landas sapagkat pinili niyang hindi sumunod sa pastor? Nung siya po ba ay naligaw, hindi na siya tupa? Tupa pa rin.
Sa mga kapatid, hindi na bago ang kanyang pagiging tupa dahil siya po ay nalihis ng landas. Sapagkat iba po yung kanyang ginagawa, iba po kung sino siya. Pero sa mundo, dinidefine tayo kung anong ating ginagawa. Maaaring nakapagsinungaling ka ng isang beses, pero that thing will not make you a liar. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, sinungaling ka eh. Hindi. Sapagkat dinidefine mo yung kanyang buong pagkatao sa isa niyang pagkakamali. Maaaring nagkapagsinungaling siya. For whatever reason at the back of the mind, hindi niya alam kung ba't siya nakapagsinungaling. Baka sa takot, sa nervyos, o na pressure, whatever. Pero that will not define him as a whole. Sabi mo, sinungaling ka eh. Iba yung sinungaling ka kaysa nakapagsinungaling ka. Nakapagsinungaling ka is one act, and that act will not define your whole person. Mga kapatid, may mga tupang naliligaw ng landas. Pero hindi ko sila nagiging kambing. Kahit naligaw, tupa pa rin. Nagkaroon nga lang ng tupak. Naligaw. So, anong gagawin ng mabuting pastor? Hahanapin. Kaya yun po ang sabi sa Bible, sumusunod ang tupa ng Panginoon sa Panginoon. Yun yung pagpinuntahan ng pastor, dinampot, sumasama po yun. Kasi naligaw lang yun eh. Naligaw. Hindi po yun pumapalag, hindi nakikipag-away, hindi nakikipagtalo, sapagkat sabi sa Bible, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Following does not make you a sheep. Likewise, barking does not make you a dog. Alam na alam naman po natin that dogs bark, sheep follow. Alam natin, naturalesa ng aso ang kumahol, naturalesa ng tupa ang sumunod. Hindi mahirap sa tupa ang sumunod. Hindi po struggle sa tupa ang sumunod. Hindi niya po kinakailangan mag-seminar para mapag-aralan niya ang pagsunod. Hindi rin struggle sa aso ang kumahol. Hindi po siya nag-seminar para matutong kumahol. Did you get that? Natural ba sa aso ang kumahol? Natural po ba sa tupa ang sumunod? Yes. Sa mga kapatid, hindi po kondisyon ang pagtahol para siya maging aso. Hindi po kondisyon sa tupa ang sumunod para siya maging tupa. Deskripsyon sa aso ang kumakahol, deskripsyon sa tupa ang sumusunod. Pwedeng kumahol ang tao, pero hindi ka magiging aso. Pwede bang kumahol ang tao? Let me put it this way. Kaya bang gayahin ng tao ang kahol ng aso? Pwede bang mas magaling pang kumahol ang tao kaysa sa aso? Yun naman. Lalo na kung magkaroon ka ng master's degree. Lalo na kung magkaroon ka ng doctorate degree in barking. Talaga mas magaling kang tumahol. Pero that thing will not make you a dog. Ganon din. Pwedeng sumunod yan. Sumunod. Isang buwan, isang taon, 2 taon, 3 taon, o maraming taon. Pero soon and very soon, makikita mo mga kapatid, kung ano ang tunay. Dahil hindi lahat ng kumikislap ginto, hindi lahat ng tunay ay tunay, merong 295. Kaya po yung tunay na tupa, kahit maligaw yan, pupuntahan niya ng pastor, siya ay kukunin, sasama. Pero yung hindi po tunay, sabi ni John, 1 John 2:19, nagsilabas sila sa atin sapagkat sa mulat mula, hindi sila sa atin sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili dapat sila. In other words, yung tunay na tupa ng Panginoon, hindi aalis sa Panginoon. You may change church, but you will never change your faith. Did you get that? Ang paglipat ng simbahan at pagpapalit ng simbahan is not an issue here. People can easily do that for 101 reason, pero you will never slide down to mixture. Never. Hindi na. Once naliwanagan ka na sa message of full grace, you will never go back to mixture. Promise. I am sure of this. Hindi ka na babalik sa mixture, hindi ka na makikinig uli sa mixture, hindi ka na pupunta sa mixture, sapagkat alam mo, natutunan mo na ang tunay na gospel, the gospel of full grace. Can you shout amen? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Amen.
What you do does not define who you are. However, who you are determine what you do. Kailangan mauna muna yung identity mo. Who you are determine what you do. Who you are a sheep. Tupa ka muna. Bago ka sumunod, tupa ka. Kaya ka nga sumusunod dahil ikaw ay tupa. Hindi ka susunod para maging tupa. Hindi ka kakahol para maging aso. Hindi ka pupunta sa church para maging Kristiyano. Hindi ka pupunta sa garahe para maging kotse. Dahil ang kotse pumupunta sa garahe, pero hindi lang ho kotse ang nasa garahe. Meron din bang pusa, daga, aso, tao? Pero sila ba'y naging kotse dahil sila'y nasa garahe? Hindi. Hindi ko mo nasa loob ka ng church, ikaw ay Christian na. Hindi ko mo ikaw ay nasa loob ng isang full grace church, ay full grace na nga ang paniniwala mo. Yung iba po nakikisama lang, yung iba po wala lang mapuntahan. Pero deep down inside your heart, you know what you believe. The bottom line is personal relationship with God. What do you believe about the finished work of Jesus? Yun ang pinakamahalaga. Kasi it's between you and God, genosko, personal relationship with God. Now, look at John 27 again. Tatlong description ang makita natin. Jesus said, my sheep, sino tinutukoy na my sheep? Believers. Tatlong descriptions ng believers. Number one, my sheep, listen to my voice. Sila po'y nakikinig sa tinig ng Panginoon. Pangalawa, I know them, Jesus said. Pangatlo, they follow me. Look at verse 28. I give them eternal life. Sino yung them? Sheep. Sino yung sheep? Listen up. Sino ang binigyan ng buhay na walang hanggan? Lahat ng tao? Hindi po. Kaya yung teaching ng inclusionism, universalism at preterism, lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan na mali. Pag pinaniwalaan nyo yun, babangga po sa verse na ito. Ang binigyan lang po ng buhay na walang hanggan ay yung mga tupa. Sinong mga tupa? Believers. I give them what? Yung pong word na give, napansin nyo, present tense? Hindi po I will give them eternal life. Why? Because eternal life is a present possession. Ngayon, meron kang buhay na walang hanggan. Kailan? Ngayon. 1 John chapter 5 verse 11. John writes, and this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Dito po, nasa past participle. Sa original Greek, nasa aorist tense. Once given, cannot be taken. Pag binigay na hindi mababawi. Kaya hindi pwedeng bigay-bawi, bigay-bawi, bigay-bawi. Tulad ng napag-aralan natin, hindi pwedeng sulat-bura, sulat-bura, sulat-bura. Hindi pwede. Once na isulat na yan ay naisulat na magpakailanman. Kapag nabigyan ka na ng buhay na walang hanggan, yung buhay na walang hanggan na yan ay magpakailanman. Kasi ibig sabihin ng eternal life, life without end. Kung hindi ka makakarating sa langit, hindi po eternal life yun. Kasi nag-end eh. So easy to understand. Kapag binigyan ka ng eternal life, it is a life without end, assuring that heaven will be your final home. Pag nagpantay ang iyong paa, pumikit ang iyong mata, you can just easily go because you know where you will go. You will be with the Lord forever. As the Apostle Paul said, to be absent in the body is to be present with the Lord. Why? You have been given eternal life. Meron na, wala pa? Come on, answer me. Meron na, wala pa? Meron na. Look at verse 12. He who has the Son has light. Look at verse 12. He who has the Son has light. Nagkaroon ng transition. Kanina, past participle, o sa Greek aorist tense, lumipat sa present tense. Has, present tense ang has. Look at the verse. He who has the Son has life. Now, this is very important. Kasi doon sa binasa natin kanina, sa John 10:28, I give them eternal life. Present tense? Present possession. Kasi ang teaching sa atin ng ibang simbahan, ang eternal life, matatanggap mo pa lang pagdating mo sa langit. Ang teaching ng Bible, ang eternal life na ibigay na. Malaki pagkakaiba noon. Kasi kung ibibigay pa lang sa langit, wala pa sa'yo. Sabihin nyo sa akin, kung wala pa sa'yo,
Meron bang rason para magduda? Ano ba sinabi? Bibigyan kita ng pera. Nasa iyo na, wala pa. Oh. Pwede bang magduda ka? Ibibigay kaya niya? Oh. Possible, di ba? Bibigay kaya niya? Bibigay kaya niya? Kaya hindi ka makatulog. Bibigay kaya niya? Na, kailan lang mapapayapa isip mo? Pag inabot na. Kaya minsan, inaabot pa lang, kinuha mo na. Oo. Bakit? Kasi pag hawak mo na, may pagdududa pa. Pwede mo ba sabihin, hawak mo na. Ibibigay kaya niya? Loko ka. Hawak mo na. Ba't nagdududa ka, hawak mo na. Kinakailangan mawala ng alinlangan dahil hawak mo na. Napansin niyo ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin? Inaalis niya ang pag-aalinlangan. Kasi sabi niya, I give them, the sheep, I give them when? Right now, I give them eternal life. Hindi po matatanggap pa lang, natanggap mo na ang buhay na walang hanggan, kaya walang dahilan para magduda. Amen. He who does not have the Son of God does not have life. Sa Tagalog, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Bagong salin, ang hindi kinaroroonan ng anak, walang kabuhay-buhay. Sa totoo lang, ang buhay ay na kay Jesus. Wala sa ina ang buhay. Na kay Jesus. Nasa anak. Kapag nasa iyong anak, nasa iyo ang buhay. Taas ang kamay na tumanggap na ng buhay. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Shout amen! Look at verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Sinong sinulatan? Believers or doubters? Believers or unbelievers? So tayo sinulatan, mga believers. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know. The word know there is oida. So that you would realize in your mind that you have, present tense, eternal life. Swak na swak po doon sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life. When? Right now. Ngayon po, hawak mo na ang buhay na walang hanggan. Paano kang magdududa kung hawak mo na ang buhay na walang hanggan? Shout amen. You have eternal life. Present tense. Mayroon na, kailan, ngayon mismo, na ibigay na. Palakpakan natin si Lord. Amen! Hallelujah! Balik tayo sa John 10:28. I give them eternal life. Sino yung them? Sheep. Sino yung sheep? Believers. I give them eternal life. Look at the next line. They, sino yung they? The sheep, sino yung sheep? Shall never perish. It's either you believe Jesus or not. If you believe Jesus, you have to believe His word. Sabi niya, they shall never perish. Let me give you, the word never comes from the Greek word omei. Sounds familiar? Natatandaan niyo Revelation 3:5? He who overcomes, I will never blot out his name from the book of life. Remember the word never there? Omei. Same Greek word, omei. Yung pong omei, mga kapatid, ibig sabihin po niyan, never, ever, not at all, no chance, zero, zero, no possibility. Kasi ibig sabihin ng o, not, may, not, not. This is the double negative to strengthen the denial. Now, the word perish comes from the Greek word apolumi, meaning destroyed. Ang pangalang Apollyon, which is the name of Satan, doon po galing yan, at nabuo salitang apolumi. Apolumi, destroy. Kaya pag binalikan mo yung verse, John 10:28, they shall never, ever perish. Walang tsansa na mapahamak ang anak ng Diyos. Walang tsansa na mapunta ka sa impyerno. Walang tsansa that you will miss heaven, your final home. Walang tsansa na mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Once you are truly saved, you are eternally saved, not because of your works, but because of the finished work of Jesus Christ. Palakpakan si Lord. Amen!
Amen. Again, John 10:28, I give them eternal life. I give them eternal life. They shall never perish. Original, Omei Apollomi. Never ever perish. No chance. Look at the next line. No one can snatch them. Sino yung them? No one can snatch the sheep from my hand. Walang makakaagaw sa mga tupa sa aking kamay. So, meron pong security? Come on, tell me. Merong assurance? Yes. Walang nakalagay na kondisyon. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay kung sila'y nag-iikapo. Kung sila'y nananalangin, sila'y naglilingkod, sila'y nagpe-perform. Na hindi na po issue yun. Kasi kung tupa ka, yun ay natural na sa iyo, right? Ang pagbibigay, ang paglilingkod, pananalangin, hindi mo yung gagawin para maging tupa. Ikaw ay tupa, mula't mula pa, kaya madali sa iyong magbigay, madali sa iyong manalangin, madali sa iyong magsimba, madali sa iyong maglingkod. It comes out naturally, katulad ng madali sa aso ang kumahol at madali sa tupa ang sumunod. Alam niyo kung saan po nagkakaroon ng kalituhan? Nilalagyan nila ng kondisyon kung saan walang kondisyon. They shall never perish, no one can snatch them out of my hand. Now, let's examine the verse. No one. Sa Greek po, it's only one word. Tis. T-I-S. Tis. This is an indefinite pronoun. Ibig sabihin po niyan, any person, or any being, or anything. Yung tis, at least alam natin, pwedeng tao, pwedeng bagay. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Hindi ka kayang agawin ng problema. Hindi ka kayang agawin ng pagsubok. Hindi ka kayang agawin ni Satanas. Hindi ka kayang agawin ng mga bagay-bagay at mga tao sa iyong kapaliguran. Kapag tunay na tupa ka ng Panginoon, ikaw ay tupa magpakailanman. Dahil sabi ni Jesus, no one, as in no one, nothing can snatch you out from Jesus' hands. The word snatch comes from the Greek word harpazo, meaning to pluck out or to pull out, pero matindi ang meaning ng harpazo. To take by force. Hablutin. Hindi basta kunin, hablutin. Harpazo is to take it by force. Ganito po yun. Para maagaw ka sa kamay ni Jesus, kailangan agawin ka ng sapilitan. At para maagaw ka ng sapilitan, kailangan madaig mo ang kapangyarihan ni Jesus. Dahil si Jesus ang may hawak sa iyo, para makuha ka sa kamay ni Jesus, kailangan madaig niya ang lakas ni Jesus. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, the only way you can be pulled out is by force. Harpazo. A force, listen now, greater than Christ. Isip. Sabi nga, esip, pag may time. Listen, is there any force known to man greater than Christ? Meron ba kayong alam na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa kay Jesus? Wala. Sa makatwid, para maagaw ka kay Jesus, kailangan ang aagaw sa iyo mas malakas kaysa kay Jesus. Ang tanong, sino? Sabi ni Jesus sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. All authority. Sabi ng Philippians chapter 2, every knee should bow. Of things in heaven, of things on earth, and of things under the earth. And every tongue should confess that Jesus is Lord. Who is greater than Christ? No one. Look at my eyes. Look up here. Ang pwede lang makaagaw sa iyo sa kamay ni Jesus ay puwersang mas malakas kaysa kay Jesus. Meron ba kayong alam na mas malakas na puwersa kaysa kay Jesus? Wala. Kaya kung wala, ipayapa mo yung isip. Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ni Jesus. Amen. Amen. Look at the verse. I give them eternal life.
They shall never, ever perish. Omea pulo me. No one can snatch them out of my hand. Na kung hindi pa po yan sapat para sa iyo, at meron pang natitirang kaunting pagdududa, ituloy mo sa verse 29. My Father, who has given them to me, sino yung them? The sheep. Who are the sheep? My Father who has given the believers to me is greater than all. No one is greater than the Father. Amen? The Father is greater than all. Look at the next line. No one can snatch you out from the Father's hand. Hindi. Nasa kamay ka ni Jesus, walang makakaagaw sa iyo. Nasa kamay ka pa ng Ama. So ilang kamay nang may hawak sa iyo? Dalawa. Yung isang kamay dyan, yung kamay na gumawa ng buong sang sinukob, yung isang kamay dyan, yung kamay na napako sa krus. Hawak ka na ni Jesus, hawak ka pa ng Ama, at nagdududa ka. Hindi kaya iniinsulto mo na ang Diyos? Parang sinabi sa iyo ng tatay mo, bibigyan kita, maniwala ako sa iyo. It hurts, you know? Sapagkat nagdududa siya sa iyong kakayahan, o kaya naman, kung di man nagdududa, iniinis ka lang para lakihan mo yung ibibigay mo. Or for whatever reason. Pero, masarap yung feeling na pinagtitiwalaan ka. Isipin niyo mga kapatid, kung ang tiwala natin nasa Diyos, nasa kamay tayo ni Jesus, nasa kamay tayo ng Ama, sabi ni Jesus, no one is greater than the Father, no one can snatch you out of the Father's hand. Ilang kamay ang may hawak sa iyo? Dalawa. Look at verse 30. I and the Father are one. Saan po sila isa? Magkaisa po sila sa pagbibigay sa atin ng seguridad na walang makakaagaw sa atin sa kanilang kamay. The Father and the Son are one in giving us the unconditional assurance that, one, we have eternal life. Two, we shall never perish. Three, no one can snatch us out from their hands. Whose hands? The hands of the Father and the Son. Yan po ba'y nagbibigay ng kasiguruhan? Wala ka nang dapat pagdudahan. Wala kang dapat pag-alinlanganan. Kung paanong sigurado ka ng pangalan mo hindi mabubura sa aklat ng buhay, sigurado ka kung ikaw ay totoong ligtas. Ligtas ka, magpakailan-kailan pa man. You are saved, 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 saved forever! Come on, give Him praise! Woo! Hallelujah! Amen! Jesus said, no one can snatch them out of my hands. Jesus said, the Father is greater than all. No one can snatch you from the Father's hand. Sabi ng iba, no one can snatch you out of God's hand. No problem. But what if you jump out? Narinig yun na yung katwiran na yan? Sabi nila, wala nga, Bishop, wala. Bishop, totoo naman yan eh. Tinuturo mo, walang makakagaw. Totoo yan eh. Naniniwala rin kami dyan eh, walang makakagaw. Pero paano naman ka kung tumalon ka? Ikaw nasa kamay ka na ng Lord, tumalon ka. Tandaan mo ikaw ay merong free will. Kung pinasyaan mo na umalis sa Lord, tumalon ka, wala magagawa ang Lord. Kaya mawala rin ang kaligtasan mo sapagkat ikaw ay nagpasyang tumalon mula sa kamay ng Lord. Well, ang tanong ko ito, may balak ka ba tumalon? Mga kapatid, maraming mga tao ang iniisip, baka tumalon. Ang totoo niyan, kapag totoo kang tupa, hindi ka tatalon. Amen? Kapag totoo kang anak ng Diyos, wala sa isip mo ang tumalon. Tanong ko naman, kung aalis ka sa Lord, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. John chapter 6, nag-aalisan ni mga tao. Nag-pack up na ng bag.
Hindi na sila susunod, nag-drop out na. Umalis na sa online class. Ayaw nang umaten, ayaw nang magpatuloy, wala na, nag-pack up na eh. Nag-umpisa nang lumakad, papalayo. Sabi ng Panginoon Jesus, pati ba kayo alis na rin? Kinausap niya ang kanyang mga alagad. Pati ba kayo alis na rin? Kasi yung iba nag-aalisan eh. Pati ba kayo alis na rin? Sumagot si Pedro, Panginoon, kung kami aalis, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Mga kapatid, pag naintindihan mo kung ano ang ibinigay sa iyo ng tinapos na gawa ni Kristo, hindi ka aalis sa ating Panginoon. This is about the finished work of Jesus. Shout amen! But of course, I will do injustice kapag hindi ko yan na-discuss sa inyo ng kabuuan, which I am afraid, wala po kong enough time to fully discuss that. Meron po tayong booklet, ang title, The Tension Between Grace and Free Will. Kasi, hindi ko dinideny meron tayong free will. Teaching ng Bible yan, may free will ka. Merong grace, may tension po na namamagitan. And if you want to learn more about the tension between grace and free will, especially you who are watching this broadcast, you may want to learn more of this. You can see the link on the screen. Get a copy of this booklet, also available in ebook format. If you can jump out from the Father's hand, this is for the purpose of argument. Halimbawa lang, kung sakali, pagbigyan natin yung malikot na kaisipan ng iba na tatalon, if you can jump out from the Father's hand, then you have just snatched yourself out from His hand. This makes you greater than the Father. Ikaw na. Raise the roof. Grabe. Nadaig mo ang Ama. Ang ibig sabihin po niyan ganito eh. Kung makakatalon ka mula sa kamay ng Ama, na sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama, pero nakatalon ka, ganito yon. Nadaig mo ang Ama. Nadaig mo ang Ama. Ikaw ay nakatalon. Kasi sabi sa Bible, no one is greater than the Father. Look at the verse. My Father, verse 29, who has given them, the sheep, to me, is greater than all. Who is greater than all? Father. The Father. Look at the next line. No one can snatch them out of my Father's hand. Let's examine the verse. Yung pong no one, sa Greek po, it's only one word. O days. O days. Sounds familiar? O? Good. Natatandaan nyo na. Pag pinagsama yan, O may, not. Itong O, not, yung days, galing sa word na haste. Pagsamahin mo, O days, not one. Yung haste, ganito yan. Like one. Number one, isa. Kasama ka ron. Kasi you are one. Pag sinabing not one, including you, because you are part of the one. Pag binilang ka ba, sabi, 0. Kapag sinimulan kang bilangin, saan magsisimula ang bilang? 1. Sino tinutukoy na 1? Ikaw yun. Pag tinuro ka, 1, 2, 3, 4, 5. Saan nagsimula? Sa 1. So, not even you. You cannot snatch yourself out from the Father's hand, you who are watching this broadcast, because you are not greater than the Father. No one is greater than the Father. No one can snatch us out from the Father's hand, because no one is greater than the Father. Shout amen. No one, as in no one. Amen. The word can comes from the Greek word dunamai. That's where we get the word dunamis. That's where we get the English word dynamite, meaning power. No one has the power to snatch us out from the hand of the Father. Now listen as I close. If you can snatch yourself out from the Father's hand, you just simply say, you are greater than the Father, which I do not believe, because no one is greater than the Father. Amen?
Sa kamay lang ni Jesus, walang makakaagaw sa atin. Nasa kamay pa tayo ng Ama. Anong seguridad ang ibinibigay sa atin? Meron kang buhay na walang hanggan, nasa kamay ka ni Jesus, nasa kamay ka ng Ama. Sabi ni Jesus, sa kanyang kamay hindi tayo maagaw. Nasa kamay pa tayo ng Ama, sa kamay ng Ama hindi tayo maagaw. Anong pinagdududahan mo? Ano't nagkagawa ka lang ng isang kasalanan, hindi ka naligtas. Nadapa ka lang, hindi ka naligtas. O kaya meron ka lang nagawa na maaaring hindi pumasa sa pamantayan ng ibang tao, hindi ka naligtas. Listen, nakita na ng Diyos ang pinakamasamang itsura mo, pero minahal ka pa rin ng Panginoon, sapagkat ikaw ay kanyang pinili mula pa ng likhain ng mundo. Amen. Kailan isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Bago palikhain ang mundo. Kailan ka minahal ng Diyos nung ikaw ay makasalanan pa? Kailan Kanya inakap sa iyong karumihan? Wala ka pang nagagawa. Wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang inilalaglag na offering sa offering bag. Hindi ka pa nakaka-attend. Wala ka pang serbisyo. Minahal ka na ng Panginoon. Ano't ngayon nagdududa ka sa Kanyang pagmamahal? Never doubt the love of God. Shout amen. Shout amen. No one can snatch us out from the Father's hand. Look at the verse. John 10:29. My Father who has given them to me is greater than all. Let me hear it from you. Who is greater than all? No one can snatch them out from my Father's hand. This assurance is only given to the sheep. It's not given to all. Look at my eyes. I'm starting to close. Hindi po ibinigay ito sa lahat. Ibinigay lang ito sa mga tupa. Sa mga tupa. Hindi sa mga di mananampalataya, para lang sa mga mananampalataya. Are you a believer? Yes. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay tupa. At kung ikaw ay tupa, ipayapa mo yung isip. Ang bundok lumukso man sa gitna ng karagatan, mabiyak man ang mundo, magunaw man ang mundo. Sigurado, tayo anak ng Diyos, magpakailan-kailan pa man, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen! This assurance is only given to the sheep. The sheep are those who truly believe. Kaya ang teaching natin, kailangan mong manampalataya. Nilalabanan natin ang teaching ng inclusionism, universalism and preterism. Kasi naman, nagtuturo din sila ng biyaya, pero hindi na kailangan sumampalataya. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, automatic across the board, lahat ligtas na. You don't have to believe. Kahit di ka naniniwala, kahit di mo marinig ang gospel because of the finished work, all are already saved. That is a lie. That is a diabolical, devilish, hellish lie. Ipinasok ni Satanas ang turo ng kasinungalingan na yan upang lituhin ng maraming tao tungkol sa tamang ebanghelyo. Tama, si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tama, binayaran niya po ang ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Pero kailangan mong marinig ang mabuting balita. Pag narinig mo, daratan ka ng pananampalataya. At pag nagkaroon ka ng pananampalataya, tatawag ka. At pag tawag mo, maliligtas ka. At pag naligtas ka, magpakailan-kailan pa man. You are saved, 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 saved. Saved forever. Amen. Believers are those who already use their free will to hear and believe the gospel of grace. Tapos na po, nagamit mo na yung free will mo. Hindi pwedeng, nagbago isip ko, ayaw ko na kay Lord. Sabi na ba, yapaya ka, ligtas ba yan? Ayaw niya na kay Lord. Now listen up, hindi mo na pwedeng sabing ayaw mo kay Lord. Sapagkat nag-decide ka na gusto mo kay Lord. Bakit, Bishop? Now listen. Nung kainin po ni Adan at ni Eva ang bawal na bunga, ginamit po ba nilang kanilang free will? Sila po ay inilabas sa Garden of Eden. Pinabantayan po ang puno. Tanong, pwede ba sila bumalik doon sa garden at kainin naman ang bunga ng puno ng buhay? Hindi na. Pinabantayan ng Diyos ang puno ng buhay. Sapagkat nagamit na ang kanilang free will. Hindi mo nakikipaglaro ang Diyos sa iyo. Hindi po ito Jack and Poy, holy, holy, hoy, matalo, unggoy. Ano to, laro-laro? Ayaw ko na, gusto ko na uli, ayaw ko na, gusto ko uli.
Palagay nyo, itong relasyon natin sa Panginoong ito ay parang laro lang. Mamaya gusto mo, mamaya ayaw mo, mamaya gusto mo, mamaya ayaw mo. Hindi po. This is the most serious relationship of all. Mas seryoso po ito sa relasyon ng mag-asawa. Dahil ang mag-asawa, pagka namatay, hindi na sila mag-asawa sa kabilang buhay. Mas seryoso po ito sa relasyon ng mga anak sa magulang. Dahil pag sila nag-asawa, magkakaroon sila ng sariling pamilya. Sa kabilang buhay, hindi na kayo mag-ama, hindi na kayo mag-ina, hindi na kayo mag-asawa. Lahat ng earthly relationship mapuputol pag ang tao namatay. This relationship is even more serious. Dahil dito anak ka ng Diyos. Pag namatay ka sa kabilang buhay, anak ka pa rin ng Diyos, magpakailan-kailan ka nila. Amen. Praise God. That's why it is important to guard the gospel of grace. Bantayan po ito. Kasi ito po ay inaatake ni Satanas para ipasok po ang mga maling turo. Sa una, parang it makes sense because of the grace, finished work. Pero pagka inisip mo na, bakit di kailangan sumampalataya? Ba't kailangan ligtas na lahat kahit na hindi sumampalataya? Marirealize mo, something is wrong with that. Everything is wrong with that. Because you have to believe. Sabi sa Bible, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You have to believe. And how can you believe if you have not heard it? That's why you have to hear. How can they hear without a preacher? That's why we have to preach. How can they preach unless God sent them? That's why we have to go. God is sending us to go to the ends of the earth and preach the gospel so they can hear the gospel, believe the gospel, accept Jesus, and be saved forever. Amen. Para maligtas magpakailanman. Amen? Amen? Can you lose your salvation? That is a question you need to ask. Can you lose your salvation? The answer is absolutely no. You cannot. There is no way you can lose your salvation. Para mawala ang iyong kaligtasan, ang Diyos kailangan maging sinungaling. Si Kristo ay kailangan maging peke. Mahina ang kanyang kamay, mahina ang Diyos, mahina ang kamay ng Diyos. Hindi totoo ang Biblia. Sinungaling ang Biblia. We have to throw everything out there in the garbage. Kung mawawala ang iyong kaligtasan. It's about time to doubt the Bible kung nawawala ang kaligtasan. You know why we do not doubt our salvation? Because we believe the Bible is the Word of God. Amen. We believe the Bible is the Word of God. What is the big idea? Please keep this in your mind. In Christ, I am eternally saved. Come on, say it out loud. In Christ, I am eternally saved. Taas ang kamay ng sigurado. Come on, let me see your hands. Do you believe that you are eternally saved? Yes. Are you in Christ? Yes. Are you in Christ? Yes. In Christ, I am eternally saved. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the most blessed opportunity for you who are watching this broadcast to receive Jesus today and be saved. Hindi mo ito napanood by accident. This is God's divine appointment. If you want to have the assurance of salvation, you have to be saved first. And you can be saved right now by receiving the gift of God through the Lord Jesus. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng nasa bulwagang ito. At maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Everybody, samahan po natin ang ating mga panauhin sa mga nanonood sa broadcast na ito. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Salamat po. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ako'y ligtas na magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito.
Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Isang beses pa po, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, I am eternally saved. Dumako po tayo sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Isang beses pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang big idea? In Christ, I am eternally saved. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday on site and online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.